Magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal. Muli, narito na naman po tayo upang ipangaral po ang Ebanghelyo ni San Juan. At ang ating tatalakayin po rito ay sa Ebanghelyo ni Juan, Kapitulo 3, versikulo 1 hanggang 7. Ito po ay ating babasahin. May isang lalaki nga sa mga Pariseo na nagngangalang Nicodemo, isang pinuno ng mga Hudyo. Ito rin ay naparoon sa kanya ng gabi at sa kanya'y nagsabi, "Rabi, nalalaman naming ikaw ay isang guro na nagbuhat sa Diyos, sapagkat walang makagawa ng mga tanda na iyong ginagawa maliban na kung sumasa Kanya ang Diyos." Sumagot si Jesus at sa kanya'y sinabi, "Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao'y ipanganak na muli, ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos." Sinabi sa kanya ni Nicodemo, "Paanong maipanganganak ang tao kung siya ay matanda na? Makapapasok baga siyang bilang ikalawa sa tiyan ng kanyang ina at ipanganak?" Sumagot si Jesus, "Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao'y ipanganak ng tubig at ng Espiritu, ay hindi siya makapapasok sa kaharian ng Diyos. Ang ipinanganak ng laman ay laman nga, at ang ipinanganak ng Espiritu ay Espiritu nga. Huwag kang magtaka sa aking sinabi sa iyo. Kinakailangan ngang kayo'y ipanganak na muli." Mga minamahal, ito po ay napakahalagang mensahe. Ang Ebanghelyo ni Juan, Kapitulo 3, versikulo 1 hanggang 7. Dahil ang katuroang ito na ipinapangaral ng Panginoong Jesucristo sa sambahayan ni Israel. May isang Pariseo na ito po ay dalubhasa sa Lumang Kautusan, Old Testament Law. At hangad niyang maintindihan, maunawaan niya ang pangaral ng Panginoong Jesucristo. At nakita niya ang kababalaghan at kapangyarihan na dala-dala ng Panginoong Jesus. So, ating himaymayin ang mga talata na napaloob dito sa Juan Kapitulo 3, versikulo 1 hanggang 7, upang ating maunawain ang pangangaral ng Panginoong Jesucristo sa sambahayan ni Israel. Ito po ay siglo 1, first century. At ito rin po ay kung ating maunawaan ang ipinapangaral ng Panginoong Jesucristo noong unang siglo, ay dala-dala rin ang pangaral na ito na nasusulat sa banal na kasulatan na ito nga po ang ating ipinapangaral sa ngayon. Kaya angkop ang mga talatang ito
para rin po sa ating kapakanan na mga hintil o hindi sakop ng sambahayan ni Israel at hangad na magkaroon ng kaligtasan sa ating mga kaluluwa. Upang tayo po ay hindi magkaroon ng kapahamakan sa darating ng mga araw. Dahil kung unawain natin at maunawaan ang ipinapangaral ng Panginoon Kristo, ay malaking kabuluhan po ito sa atin, sa iyo, sa akin, sa ating pamilya, sa ating mga kapitbahay, sa sambayanang Pilipino at sa buong mundo. So dito, sa versikulo 1 hanggang 2, kung basahin natin muli at ating himay-himayin, may isang lalaki nga sa mga Pariseo na nagngangalang Nicodemo, isang pinuno ng mga Hudyo. Ito rin ay naparoon sa kanya ng gabi at sa kanya ay nagsabi, "Rabi, nalalaman naming ikaw ay isang guro na nagbuhat sa Diyos sapagkat walang makagawa ng mga tanda na iyong ginagawa maliban na kung sumasa kanya ang Diyos." Tumpak ang sinabi ni Nicodemo na isang Pariseo. Nalaman niya na ang Panginoong Hesus ay sumasa kanya ang Diyos. Dahil nalaman din niya ang mga himala na nagawa ng Panginoon. Tayo na bumabasa sa Biblia at nakikita natin ang karakter ni Nicodemo bilang isang karakter sa loob ng Biblia ay nandoon na ang kanyang kaalaman, ngunit hindi lubos. Pero tayo na nakaalam at nabasa natin ang mula sa Juan Kapitulo 1 hanggang Juan Kapitulo 2, ay nakita natin at maunawaan natin kung bakit nasabi ni Nicodemo sa Juan Kapitulo 3, versikulo 2, ito rin ang naparoon sa kanya ng gabi at sa kanya ay nagsabi, "Rabi, nalaman namin ikaw ay isang guro na nagbuhat sa Diyos sapagkat walang makagawa ng mga tanda na iyong ginagawa maliban na kung sumasa kanya ang Diyos." So alam naman natin, mga minamahal, na doon sa Kapitulo 1 ng Juan, versikulo 1 hanggang 1, ay sinasabi, sa pasimula ay ang berbo, at ang berbo ay sumasa Diyos, at ang berbo ay Diyos. Basahin ko muli, Juan 1:1. Nang pasimula siya ang berbo, at ang berbo ay sumasa Diyos, at ang berbo ay Diyos. Ito rin ng pasimula ay suma sa Diyos. At Juan 1:14, sinasabi, at nagkatawang tao ang berbo, at tumahan sa gitna natin. Nakita namin ang kanyang kalulhatian gaya ng sabugtong na anak na puspos ng biyaya at katotohanan. So, dito, maunawaan natin na ang Diyos ay kapiling niya ang berbo o salita. Ang Diyos walang pasimula dahil siya ay mula sa walang pasimula hanggang sa walang hanggan. Ang kanyang pasimula ay ang kanyang salita. Ito ang ginamit ng Diyos upang maglalang ng langit at ang lupa at ang lahat ng mga bagay. So, itong Diyos na walang pasimula hanggang sa walang hanggan, ang kaniyang likas na kalagayan, ang Diyos ay Espiritu. Mag-isa, malamang ang Diyos nang hindi pa niya ginawa ang langit at ang lupa.
hindi pa niya ginawa ang mga anghel, hindi pa rin niya ginagawa ang mga tao. So, mula sa walang pasimula hanggang sa walang hanggan, ang Diyos ay naroon na. Salmo 92. Wala siyang kasama maliban sa kanyang salita, kapangyarihan, at karunungan. Ang salita, karunungan, at kaunawaan ng Diyos, ito po ay tinatawag na Kristo. Unang Korinto 1:24. Si Kristo ay kapangyarihan at karunungan ng Diyos. So, ang Diyos na Espiritu, mag-isa pa lamang, ang kanyang kasama ay ang kanyang salita, ang kanyang kapangyarihan, at ang kanyang unawa. Ito po, sabi ng Biblia, ayon kay Apostol San Pablo sa 1 Korinto 1:24, ito ay ang Kristo ng Diyos. Sa makatuwid, kung basahin muli natin ang Juan 1:1, nang pasimula, siya ang berbo o siya ang salita. At ang berbo o salita ay sumasa Diyos at ang berbo ay Diyos. So mula sa walang pasimula at sa walang hanggan, naroon na ang Diyos. At sa pasimula ay ang salita ng Diyos. Na ibig sabihin, nung nilalang ng Diyos ang langit at ang lupa, ay nagsalita muna siya. Kaya iyan ang pasimula. At ang kanyang salita ay kasama ang kapangyarihan at karunungan. At iyan ang Kristo ng Diyos. So nandoon na ang Kristo, hindi sa katawang tao, kundi siya ay salita, karunungan, at kapangyarihan ng Diyos. Ito na ngayon ang sitwasyon. Juan 1:14. Bumaba ang Diyos, nakasama ang kanyang salita. Kaya ang tawag dito sa Juan 1:14 ay nagsakatawang tao ang berbo. Ibig sabihin, ang Diyos na Espiritu at ang kanyang Kristo na kanyang salita ay nagsakatawang tao. Sa anong sitwasyon? Sa kapanahunan po na ang taong si Jesus, edad 30, ay bautismuhan ni Juan Bautista. Juan 1:29 hanggang 34. Ito ang sinasabi. Nang kinabukasan ay nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya at sinabi, "Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Ito yaong aking sinasabi, sa hulihan ko ay dumarating ang isang lalaki na magiging una sa akin sapagkat siya ay una sa akin. At siya hindi ko nakilala datapwat upang siya ay mahayag sa Israel, dahil dito ay naparito ako na bumabautismo sa tubig." At nagpatotoo si Juan na nagsasabi, "Nakita ko ang Espiritu na bumababang tulad sa isang kalapati na buhat sa langit at dumapo sa kanya. At siya hindi ko nakilala datapwat ang nagsugo sa akin upang bumautismo sa tubig ay siyang nagsabi sa akin, ang makita mong babaan ng Espiritu at manahan sa kanya ay siya nga ang bumabautismo sa Espiritu Santo. At aking nakita at pinatutuhanan kung ito ang anak ng Diyos." So, yung pagbaba ng Diyos na Espiritu, na siyang Diyos Ama, kasama ang kanyang salita na kanyang Kristo ay bumaba galing sa langit. Sa kapanahunan ng edad ng taong Hesus, 30 anyos. Binabaan ngayon ng Diyos Ama na siyang Espiritu at tumahan doon sa katawan ni Hesus. Kaya si Hesus ay nagiging Panginoon at Kristo. Bakit Panginoon? Yung Panginoon, yun ang Diyos. Yung Kristo, yun ang kanyang salita. Kaya nung dumapo na ang Espiritu Santo, na siyang Diyos Ama mula sa langit, nagsasalita siya, ito
ang sinisinta kong anak na lubos kong kinalugdan. Ipinapakilala ng Diyos Ama na siyang Espiritu Santo. Nagsasalita siya. Ano ang kanyang salita? Ang kanyang Kristo. So, ang Kristo na siyang salita ng Diyos at ang Diyos Ama na siyang Espiritu tumahan sa katawan ng anak ni Maria, edad 30, ang pangalan ay Jesus. Kaya si Jesus ay ginawang Panginoon at Kristo. Ito rin ang pinaka-fulfillment ng prophecy. Katuparan ito ng propesya ni Isaias sa Isaias 9:6. Ating basahin. Isaias 9:6. Ito ang ating mababasa. Sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay naatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan. So sa panahon ng bautismo, yung bata, anak po ito ni Mariang Birhen at ni Jose. Ngunit ang bata, dahil siya ay pinanganak ng isang birhen, sa Isaiah 7:14, kung ating basahin, ay sinasabi, kaya't ang Panginoon nga ay magbibigay sa inyo ng tanda. Narito, isang dalaga ay naglilihi at manganak ng isang lalaki. At tatawagin ang kanyang pangalan na Emmanuel. So sa panahon ng bautismo, dalawang propesya ang nagkaroon ng katuparan. Propesya ni Isaias 7:14 at propesya ni Isaias 9:6. Ang bata sa 7:14 ng Isaias 9:6, ang kanyang pangalan tatawaging Emmanuel. Ibig sabihin ng Emmanuel, sumasa atin ang Diyos, o ang Diyos ay sumasa atin. At natupad ito sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 1, versikulo 18 hanggang 25. So, ang Isaiah 7:14 natupad doon sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 1, versikulo 18 hanggang 25. Ang pagkapanganak nga kay Hesukristo ay ganito. Nang si Maria na kanyang ina ay mag-aasawa kay Jose, bago sila magsama ay nasumpungang siya ay nagdalang tao sa magitan ng Espiritu Santo. Ibig sabihin, yung dinadalang tao ni Maria ay anak ng Espiritu Santo. At si Jose na kanyang asawa, palibhas ay lalaking matuwid, ay ayaw nihayag sa madla ang kanyang kapurihan, ay nagpasiyang hiwalayan siya ng lihim. Tapat, samantalang pinag-isip niya ito, narito ang isang anghel ng Panginoon ay napakita sa kanya sa panaginip na nagsabi, Jose, anak ni David, huwag kang mangamba sa pagtanggap kay Maria sa iyong asawa, sapagkat ang kanyang dinadalang tao ay sa Espiritu Santo. Ibig sabihin, dinadalang tao ng anak ni Maria ay anak ng Espiritu Santo. At siya ay manganak ng isang lalaki, at ang pangalang itawag mo sa kanya ay Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. At nangyari nga ang lahat ng ito upang maganap
ang sinalita ng Panginoon sa pagitan ng propeta na nagsasabi. Ito po yung Isaiah 7:14. Narito, ang dalagay magdalang tao at manganak ng isang lalaki, at ang pangalang itatawag nila sa kanya ay Emmanuel, na kung liwanagin ay sumasa atin ang Diyos, God with us. At nagbangon si Jose sa kanyang pagkatulog at ginawa niya ang ayon sa ipinag-utos sa kanya ng anghel ng Panginoon, at tinanggap ang kanyang asawa at hindi nakilala o hindi ginalaw ni Jose si Maria hanggang sa maipanganak ang isang lalaki na tinatawag niya ang kanyang pangalan, Jesus. So, ang propesya sa Isaiah 7:14 ay ang pangalan ng ipinaglihi ng Birhen ay ang pangalan Jesus. Ang pangalan ng anak ay Jesus. Ibig sabihin ng Jesus, batay doon sa Isaiah 7:14, itawag mo sa kanya ay Emmanuel. At nang nagdalang tao na si Maria, doon na natupad sa Ebanghelyo ni San Mateo sa pagdating sa New Testament, ay ipinangalan ang Emmanuel, na ang pangalan nito ay Jesus. Ibig sabihin, sumasa atin ang Diyos, God with us. So, ang pangalan ng bata, Jesus, at Emmanuel, dahil ang pangalan ni Jesus ay God with us. Emmanuel, God with us. So, yan ang katuparan ng 7:14. Dahil ang pagdalang tao ni Maria, hindi kailanman ginalaw siya ni Jose. Dahil ang sabi ng banal na kasulatan, ang kanyang idadalang tao ay ang Ama ay Espiritu Santo. Na ibig sabihin, itong idadalang tao ni Maria ay nagkaroon ng paglilihi at pagdalang tao si Maria sa magitan ng salita ng Diyos. So, ang idadalang tao ni Maria na pangalan ng Jesus ay salita ng Diyos. Yun ang dinadalang tao ni Maria. Sa Griego po, itong salita ng Diyos na dinadalang tao ni Maria, yan po ay rema. Rema. So, ang katuparan ng salita ng Diyos na rema, na dinadalang tao ng Birhen na si Maria, 7:14 po yan ng Isaias. Ang propesiyang yan, salita ng Diyos, tinatawag na rema. 7:14 ng Isaias natupad sa Ebanghelyo ni San Mateo. Ang salita ay nagiging tao, kaya nagdalang tao ang Birhen. Hindi ginalaw ni Jose na kanyang asawa. Dahil pinagsabihan siya na nagdalang tao ang Birhen na maging mapangasawa mo, huwag mo siyang galawin. Huwag mo siyang hiwalayan. Dahil ang ama ng dinadalang tao ni Maria ay anak ng Espiritu Santo. Ibig sabihin, anak ng Diyos Ama. Dahil ang Espiritu Santo ay ama ng dinadalang tao ni Maria na nagbigay ng salita, katuparan ng hula, at ang salita ayon sa Griego sa Ebanghelyo ni San Mateo ay rema, salita ng Diyos na nagiging bata sa loob ng Birheng Maria. Sa sinapupunan ni Birheng Maria, rema po ang tawag dyan, salita ng Diyos. So, bagong tao ito. Bagong nilalang. Ipanganak ng isang birhen. Paano nagdalang tao ang isang birhen? Sa magitan ng salita ng Diyos, na ang tawag ay rema. Kaya, nung sumampalataya si Maria, sa sinabi ng anghel, dinala ang propesya kay Jose at Maria. Sila'y sumampalataya. Kaya ang salita sa Griego ay rema, ay nagiging sanggol sa loob ng sinapupunan ni Mariang Birhen. Kaya tandaan po natin, ang salita nagiging sanggol, ang salita
na yon, kapangyarihan ng Diyos, upang maging sanggol sa loob ng sinapupunan ng isang birhen na si Maria, ang tawag po sa salita, Rima. Kaya, nagdalang tao si Maria at ipinanganak niya ang isang bata at pinangalan ng Emmanuel, Jesus, God with us. Ang pangalan ni Jesus, yan po ay Yeshua. Yan po ay pangalan ni Jehovah. Jehovah, tagapagligtas. Jehovah ang tagapagligtas. Ang kaligtasan ay si Jehovah. Iyon po ibig sabihin ng pangalang Jesus. Sa ibang salin, Yahweh. So, ang pangalan ni Jesus ay Yahweh, tagapagligtas. Kay Yahweh ang kaligtasan. Yan po ang ibig sabihin ng pangalan ni Jesus. Dahil ang pangalan ni Jesus ay Yahweh, so, ang kanyang pangalan, Emmanuel, ibig sabihin, God with us. So, yan po ang kahulugan ng pangalan. Ang bata na ipinanganak ni Maria, hindi po si Yahweh, kundi iyan po ay bagong nilalang na bata na ipinanganak ng isang birhen, hindi sa magitan ng sexual intercourse. Masabi po natin yan, kasi iyon po ay katotohanan upang maintindihan ng mga payak ang isipan na hindi nakaalam sa kalaliman ng salita ng Diyos. Kaya, iyan po ay ating tinatranslate sa kaalaman ng payak na kaalaman bilang tao. Tayo bilang tao, nanggaling tayo sa pamagitan ng biological father and mother. See? Kaya biological dahil by sexual propagation. Yun po ang lumang tao, lumang nilalang. Ngunit itong dinadalang tao ni Maria ng pangalan Jesus at Emmanuel, God with us, ito po ang bagong nilalang, bagong tao. So, ipinanganak ito ni Maria at nung edad 30, bautismuhan na po ito. Ito naman ang katuparan ng hula sa Isaiah 9:6 na ang pangalan ng bata ay tatawaging Diyos na makapangyarihan. Ang pangalan ng bata ay tatawaging Ama na walang hanggan. Ang pangalan ng bata ay Jesus. Ang pangalan ng bata ay God with us. So, kailan nagkaroon ng God with us? Upang ang pangalan ng bata ay magiging Ama na walang hanggan. Upang ang pangalan ng bata ay tatawaging Diyos na makapangyarihan. Ito na ngayon ang katuparan ng Isaiah 9:6 at Isaiah 7:14, ang pagbautismo kay Jesus sa Ebanghelyo ni San Juan. Na si Juan Bautista ay bautismuhan niya si Jesus. Papaano nakilala ni Juan Bautista na ito ay anak ng Diyos dahil nagsasalita. Nang bumababa ang Espiritu Santo na siyang ama ng bata. Kaya ang Espiritu Santo, siya ang Diyos Ama. At ang salita na kasama ng Diyos Ama na siyang Espiritu Santo ay ang kanyang Kristo. Ang Kristo, salita ng Diyos, sa Griego, Logos. Logos, ibig sabihin, ang Logos, dito sa Juan 1:1, ang tinatawag dyan na salita o verbo sa Griego ay Logos. Samantalang doon sa, yan po, para sa Isaiah 9:6. Kaya equivalent ng Isaiah 9:6, Juan 1:1 hanggang versikulo 34. Pagbautismo na. Ang pagbautismo nito ay bababa na ngayon. Ang Diyos na si Jehovah, kapiling kanyang salita na kanyang Kristo, ng kanyang salita ay Logos sa Griego. So, ang pagbaba ngayon ng Diyos Ama na siyang Espiritu Santo na Ama ng bata na ipinanganak ni Maria, nung nagkaroon na ng edad 30, pumunta sa River Jordan. At doon ay pagbautismo ni Juan Bautista ay bumaba ang Espiritu Santo na siyang Diyos Ama na ama ng anak ni Maria ng edad ngayon ay 30. So, habang bumaba
ang Diyos Ama na siyang Espiritu Santo, siya ay nagsasalita. Ito o kaya ikaw ang sinisinta kong anak na lubos kong kinalugdan. Mabasa po natin yan sa Ebanghelyo ni Lucas, Kapitulo 3, versikulo 1 hanggang 23. Nangyari nga, nang mabautismuhan ang buong bayan na si Jesus ay binabautismuhan naman. At nang manalangin ay nabuksan ang langit at bumaba sa kanya ang Espiritu Santo, tulad sa isang kalapati, at nanggaling ang isang tinig sa langit, ikaw ang sinisinta kong anak, sa iyo ako lubos na nalulugod. So habang bumababa mula sa langit ang Espiritu Santo na siyang Diyos Ama, nagsasalita habang bumababa galing sa langit ang salitang ito. At ang Diyos Ama, yan po ay ang Panginoon o kaya ang Diyos at ang kanyang logos, ang kanyang salita. Binabaan ngayon ang anak ni Maria na edad 30. At pagbaba, sinasalita ng Diyos Ama ang pagpapakilala sa kanyang anak. Sino po ang nakaalam dito? Si Juan Bautista. Kaya nakilala niya na si Jesucristo, anak ng Diyos. Dahil si Jesus ngayon ay tinahanan ng Diyos Espiritu Santo na siyang Diyos Ama at ng kanyang salita na Kristo. Kaya si Jesus na anak ni Maryang Birhen, edad 30, ay nagiging Panginoon at Kristo. Ibig sabihin, si Jesus ay tawaging Diyos. Ang pangalan ni Jesus ay tawaging Jehovah. Dahil ang ibig sabihin ng Jesus ay Jehovah, tagapagligtas. Ang pangalan ni Jesus ay si Jehovah ang kaligtasan. Iyan po ang pangalan ni Jesus. Kaya ang kanyang pangalan ng bata, ang pangalan ni Jesus ay tawaging Diyos. Dahil ang pangalan ni Jesus ay pangalan ni Jehovah o kaya pangalan ni Yahweh. Kaya si Jesus ay nagiging tagapagligtas dahil siya ay ginawang Panginoon at Kristo ng Diyos. So, nakatira ngayon sa katawan ni Jesus, edad 30, ang Espiritu Santo na siyang Diyos Ama at ang kanyang salita na siyang Kristo. Kaya si Jesus ay nagiging Jesucristo. Ibig sabihin, Panginoon at Kristo, mga minamahal. Kaya Jesus Christ po yan eh. Yahweh and Christ. Jesus is the Christ. Naging Panginoon at Kristo. Dahil ang Panginoon na siyang Diyos ay tumahan sa katawan ni Jesucristo. Ibig sabihin dito mga minamahal, isa lang ang Diyos. Si Yahweh o si Jehovah na siyang Espiritu Santo na siyang Diyos Ama. Nakapili ngayon ang kanyang salita na siyang Kristo. Nanahan ngayon dito sa lupa. Ang kanyang tinahanan ay ang katawan ng anak na ipinanganak ni Mariang Birhen. Kaya naging Jesus Christ, Yahweh at Kristo, Panginoon at Kristo. Kaya itong mabasa natin sa Juan, Kapitulo 3, na sinasabi ni Nicodemo, nang sabi niya, ito rin ay naparoon sa kanya ng gabi na sa kanya ay nagsabi, Rabi, nalalaman namin ikaw ay isang guro na nagbuhat sa Diyos sapagkat walang makagawa ng mga tanda na yung ginagawa maliban na kung sumasa kanya ang Diyos. Tumpak ang sinabi ni Nicodemo. Ang Diyos ay sumasa katawan ni Jesus. Mga minamahal. Kaya ang kaharap ngayon ni Nicodemo ay ang taong si Jesucristo. Ngunit, ang Diyos Ama na siyang Espiritu Santo
At ang kanyang salita na siyang Kristo ay nasa loob ng katawan ng anak ni Maryang Birhen, edad 30. Ang pangalan, Jesus at Kristo. Kaya, Hesu Kristo. Ang pangalan ng Jesus ay Emmanuel. Kaya, God with us. Kaya kapiling ni Jesus na anak ni Maria ang Diyos. At kapiling na rin ng mga Israelita ang Diyos. Kaya sa pangalan ng Jesus, pangalan niya ay Emmanuel, God with us. Ang pangalan ni Jesus tawaging Ama na walang hanggan. Ang pangalan ni Jesus tawaging Diyos. Kaya kapiling na ng mga Israelita si Jehovah at ang kanyang Kristo upang maipakilala ang bagong nilalang. Ang bagong nilalang na hindi nanggaling sa sexual propagation, sa sexual intercourse, kundi sa pamagitan ng salita ng Diyos. Iyan ang bagong nilalang, mga minamahal. Kaya kailangan, ang sabi rito sa Juan Kapitulo 3, versikulo 3 hanggang 7, basahin natin. Sumagot si Jesus na sa kanya sinabi, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao'y ipanganak na muli, ay hindi siya makakita ng kaharian ng Diyos. Sinabi sa kanya ni Nicodemos, paanong maipanganak ang tao kung siya'y matanda na? Makapasok baga siyang bilang ikalawa sa tiyan ng kanyang ina at ipinanganak? Sumagot si Jesus, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao'y ipanganak ng tubig at ng espiritu, ay hindi siya makapasok sa kaharian ng Diyos. So, pinapaliwanag ng Panginoong Jesucristo na siya bilang bagong tao, bagong nilalang, na anak ng isang birhen, tinahanan ng Diyos Espiritu Santo na siyang Diyos Ama. At itong taong kaharap ni Nicodemo, siya ang bagong nilalang, bagong tao. Siya ang anak ng Diyos, ang tao na dapat kilalanin ng mga bayang Israel, lalo na si Nicodemo. Siya ang bagong tao, bagong nilalang, upang kung tanggapin niya, maniwala siya, sumampalataya siya na si Jesus na kanyang kausap ay sumasa kanya ang Diyos. Ito ang bagong tao, bagong nilalang. At sa magitan ng pangaral ng Panginoong Jesucristo na kailangan ipanganak kang muli upang makita mo ang kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, paniwalaan ni Nicodemo na si Jesucristo ay anak ng Diyos at siya ay bagong tao, bagong nilalang upang pag sumampalataya siya at maniwala na ang Diyos Ama na siyang Espiritu Santo nananahan sa katawan ni Jesucristo ay magkaroon ngayon siya ng karunungan bilang karunungang makalangit at hindi makasanlibutan. Dapat malaman natin, mga minamahal, na ang anak ni Maria ang tao, hindi yun Diyos. Yun po ay anak ng tao na siyang katawan. So, dahil si Jesus ay nagiging Panginoon at Kristo, ang Kristo na siyang salita ng Diyos, at ang katawan ni Jesus ay nagsama na ang tagapagsalita, ang salita, at ang Espiritu Santo, at ang katawang tao ay iisa na ngayon sa isang katawan na tinatawag na templo. So, itong katawan na ito ay anak ng Diyos. So, ang anak ng Diyos, hindi po Diyos. Hindi siya Ama. Kaya nga, mabasa natin sa banal na kasulatan, anak ng Diyos. Hindi po dapat baligtarin yan. Kailangan malaman natin na ang Kristo na siya ang larawan ng Diyos na hindi nakikita dahil nasa loob na ng katawan ng tao na anak ni Maria. Ang anak ni Maria, ang tao, hindi Diyos. Yun ang tawag doon, Kristo. Dahil ang Kristo ay larawan ng Diyos na hindi nakikita. Sa simulat pa, ang Kristo ay salita ng Diyos. So, nakikilala ang Diyos sa magitan ng kanyang Kristo.
Ito na ngayon, nagsama na ngayon ang Logos na salita ng Diyos at ang Rhema, ang katawan ng anak ni Maria. Pinagsama na ngayon. Kaya ang Kristo na salita at ang katawan ng anak ni Maria ng pangalan ng Jesus ay naging Panginoon at Kristo, kaya Jesus Christ, Yahweh, God with us. Mga minamahal. Yan po ang dapat nating makilala. So, ang Kristo, hindi Diyos. Siya ay larawan ng Diyos na hindi nakikita. Ang tunay na Diyos ay ang Espiritu Santo na siyang Diyos Ama na hindi nakikita. So, ang kanyang pagsanib o panahan sa katawan ni Jesus ay isang persona ngayon na nakikita physically. Kaya nga, 1:14 ng Juan, at nagsakatawang tao ang berbo. Ano ang berbo? Kristo. Sino ang may-ari ng Kristo? Ang Diyos, na siyang Diyos Ama. So, habang ang Kristo ay nangaral ng Ebanghelyo, nakilala sa Kanya na siya ay anak ng Diyos, ay ang Kanyang mga apostoles, nagpapakilala rin ang Jesus Christ na siya ay anak ng Diyos. Ito ngayon ang bagong tao, bagong nilalang. Kaya nangaral ang Kristo, maliban na kung ang tao ay ipinanganak na muli, hindi siya makakapasok sa kaharian ng langit. Bakit? Dahil ang bagong nilalang, mga minamahal, ay kailangang tatahanan ng Espiritu Santo. So, nalito si Nicodemo. Paano may panganak muli? Katulad ko, matanda ako, sabi ni Nicodemo. Ako may papasok muli doon sa sinampunan ng aking ama upang ako ay may panganak na muli. Sabi ni Jesucristo sa kanya, basahin natin muli, Juan Kapitulo 3, versikulo 4 hanggang 7, sinabi sa kanya ni Nicodemo, paanong may panganak ang tao kung siya ay matanda na? Makakapasok baga siyang bilang ikalawa sa tiyan ng kanyang ina at ipanganak? Sumagot si Jesus, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao'y ipanganak ng tubig at ng espiritu, ay hindi siya makapasok sa kaharian ng Diyos. Ang ipinanganak ng laman ay laman nga, at ang ipinanganak ng espiritu ay espiritu nga. Huwag kang magtaka sa akin sinasabi sa iyo, kinakailangan ngang kayo'y ipanganak na muli. Mga minamahal, ang pangaral ng Panginoon Kristo ng kapanganakan muli ng tao na siya ay matanda na, ibig sabihin maganap ito, katulad ng nangyari kay Hesus Kristo. Siya ay edad 30. Siya ay binautismuhan ni Juan Bautista. Inilublob siya doon sa tubig. At yung paglabas niya sa tubig ay bumaba. Ang Ama na siyang Espiritu Santo tumahan sa kanya. Kaya ang tawag noon, bautismo. Bautismo sa tubig at sa Espiritu Santo. Sa panahon na yon, ang kumplitong bautismo ay mismo si Hesus Kristo. Dahil sa pagbautismo ni Juan sa tubig at paglabas niya doon sa kailaliman ng tubig, ay tumahan sa kanya ang Diyos Espiritu Santo. So, ganito rin sa atin mga minamahal, na ipinapangaral ni Jesucristo ang kapanganakan muli. Nang kapanganakan muli na nalito si Nicodemo na ang sabi niya, paano ipanganak ang matanda? Ibig sabihin nito, ang pagkapanganak muli ay kailangan ay seremonyas ng bautismo. Paano ang bautismo? Kailangan bautismo sa tubig at bautismo ng Espiritu Santo. Sa anong pangalan? Sa sa Mateo Kapitulo 28, versikulo 18 hanggang 20, ganito ang sinasabi. At lumapit si Jesus sa kanila, ibig sabihin sa kanyang mga disipulo. Naaralan na ni Jesucristo 3 taon ang kanyang mga apostoles. Edad 30 si Jesus, nangangaral. Ang kanyang inaaralan ay mga kanyang apostoles at kasama niya sa kanyang pangaral, ipinapangaral din doon sa mga Israelita. At dito, paakyat na sa langit si Jesucristo. Kompleto na ng aral ang kanyang mga apostoles.
Kaya aakyat na siya sa langit at siya ay nagbilin. Mateo 28:18 hanggang 20. At lumapit si Jesus sa kanila. At sila ay kanyang kinausap. Basahin ko muli. Mateo 28:18 hanggang 20. At lumapit si Jesus sa kanila, ibig sabihin sa mga apostoles. At sila ay kanyang kinausap na sinasabi, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Dahil dito, magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inuutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. So, nagbigay ng instruction ng Panginoong Hesus. Aralan ninyo ang lahat ng buong sanlibutan. At kung sila'y sumampalataya at matuto sa ipinapangaral ninyo na mula sa akin, ay bautismuhan ninyo ang mga sumasampalataya sa aral ng Ebanghelyo. Bautismuhan nyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Bakit sinabi ni Jesus? Dahil sabi niya, ang lahat ng kapangyarihan ay naibigay na sa Kanya. Paano? Tumahan sa Kanya ang Diyos Espiritu Santo na siyang Diyos Ama. Kaya buong kapangyarihan ay naroon sa buong pagka-Diyos ng Diyos sa magitan ng tinatawag na katawan ni Jesus. Doon na buo. Doon na kilala ang pagka-Diyos ng Diyos. Sa Kolosa, Kapitulo 2, versikulo 9, ay ito ang sinasabi. Sapagkat sa Kanya, o kaya kay Jesus nanahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa kahayagan ayon sa laman. So, in Jesus Christ, the divinity of God is revealed. In Jesus Christ, bodily. Kaya si Jesucristo ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Kaya nasa Kanya ang lahat ng kapangyarihan dahil ang Diyos Ama na siyang makapangyarihan sa lahat at Diyos na walang hanggan, Ama na walang hanggan, ay napaloob sa katawan ni Jesucristo. So, ang sabi ni Jesucristo, bautismuhan ninyo ang lahat ng mga sasampalataya sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Tandaan po natin na paakyat pa lang ito sa langit. So, bago siya umakyat, ang Diyos Ama na siyang Espiritu Santo ay nandoon sa katawan ni Jesucristo. Kaya lahat ng kapangyarihan napaloob kay Jesucristo. Anong kanyang sinabi? Inyos lang bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Tanong, ano ang pangalan ng Ama? Ano ang pangalan ng Espiritu Santo? Ano ang pangalan ng Anak? Isang pangalan lang po. Jesus. So, ang pagbautismo sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo ay sa magitan ng pangalan ni Jesus. Yan po ang ginanap ng mga disipulo, ng mga apostoles. Bakit sa pangalan ni Jesus? Isang pangalan lang po. Ang Diyos. Dahil ang Diyos na siyang Espiritu Santo, siya ang Diyos Ama. Ang pangalan niya ay Yahweh. Ngunit dahil sa tumahan siya sa anak ni Maria, ng pangalan ay Jesus, kaya si Jesus, ang pangalan ni Jesus ay Emmanuel, God with us. Yahweh is salvation, Yahweh is Savior, Jesus is Savior. Kaya ang pangalan ni Jesus ay pangalan ng Ama na siyang Espiritu Santo. Isa lang ang Diyos. Ngayon, ipinakilala ngayon na ang pangalan ni Jesus ay pangalan ng Ama na siyang Espiritu Santo. Kaya ang pagbautismo niyan sa ginawa ng mga
Apostoles, Gawa, Kapitulo 2, versikulo 36 hanggang 38. Ito ang ating mababasa. Gawa, Kapitulo 2, versikulo 36 hanggang 38. Pakatalastasin nga ng buong angkan ni Israel na ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Ibig sabihin, yung Diyos tumahan sa katawan ni Jesus, kaya si Jesus ay naging God with us, Emmanuel. So, Yahweh, Kristo. Yahweh is salvation, or Jehovah is salvation. Jehovah, tagapagligtas. Jehovah ay kaligtasan. So, isang pangalan, ang Ama, Anak, at Espiritu Santo. Kaya, ang sabi ng mga apostol, Gawa, Kapitulo 2, versikulo 36, pakatalastasin nga ng buong angkan ni Israel na ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Itong si Jesus na inyong ipinako sa krus. Nang marinig nga nila ito, ay nangasaktan ng kanilang puso at sinabi kay Pedro at sa ibang mga apostol, mga kapatid, anong gagawin namin? At sinabi sa kanila ni Pedro, mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesus Kristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Kaya ang bautismo sa pangalan ni Hesus Kristo dahil mismo si Hesus Kristo ang nagbabautismo kasama ang Espiritu Santo na siyang Diyos Ama. Kaya isa lang ang pangalan, Hesus Kristo. Pangalan ng Ama, pangalan ng Anak, pangalan ng Espiritu Santo, bautismo sa isang pangalan, Hesus Kristo. Kaya, ipinapaliwanag ni Hesus Kristo ang kalituhan ni Nicodemo. Sabi ni Hesus Kristo sa kanya, kailangan ipanganak kang muli. Ibig sabihin, sabi ni Nicodemo, matanda na ako, paano ako ipanganak na muli? Maniwala ka sa aking pangaral. At sumampalataya ka na ang pangalan na Hesus Kristo, pangalan ni Jesus, kung iyang sampalatayanan, magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Kaya kailangan ipanganak kang muli. Paano? Magpabautismo ka. Hindi lamang sa bautismo sa tubig, kundi bautismo sa Espiritu Santo. Kaya, kung ganapin mo yan, ikaw ay may panganak na muli. Ganyan din po sa atin mga minamahal. Ito ang kahulugan ng Juan Kapitulo 3, versikulo 1 hanggang 7. Na kung papaano may panganak muli. Ang tao, kailangan sumampalataya siya na si Hesus Kristo ay tinahanan ng Espiritu Santo na siyang Diyos Ama sa kapanahonan na siya ay binautismuhan. Kaya ang pangalan ni Hesus Kristo ay Emmanuel, God with us. Dahil ang God nandoon sa loob ng katawan ni Hesus Kristo. Kaya sa katauhan ni Hesus Kristo, ang kanyang pangalan ay ang pangalan ng bautismo. Ngunit, kailangan aralan ang lahat ng mga tao sa Ebanghelyo. Hindi lamang sa Ebanghelyo ni Juan, Ebanghelyo ni San Mateo, Ebanghelyo ni San Lucas, Ebanghelyo ni Marcos, kundi aral sa buong Biblia, mga minamahal. Kaya, ang bautismo sa tubig at sa Espiritu Santo ay kailangang maunawan niya ang kabuuan ng pangaral ng Ebanghelyo. At magpabautismo siya sa tubig at sa Espiritu Santo at siya ay maipanganak na muli. Magandang umaga po. Ito ang inyong abang lingkod, Pastor Absalon Rabanon Jr. mula sa Pilipinas. Magandang umaga. God bless us all. Praise God. Hallelujah. 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 Amen and amen. Salamat po. God bless us all.